Gerald Torre of, MMDA. General Manager of the Yes. MMDA. Welcome to Storycon Hi, again. General. Good afternoon, Chief. Good Good afternoon, afternoon. sir. At good afternoon sa inyong lahat at sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood. Sir, good to have you on board. Kamusta ang iyong bagong buhay sa MMDA? Medyo malaki ata yung cambio ninyo, no? Hindi ba nakapanibago? Obviously, may adjustment. Pero, well, it's almost the same. Essentially naman, ang trabaho naman natin sa MMDA, it's about logistics management, personal management, at saka command and control. General, kamusta naman itong latest na dynamics na naririnig natin between you and Secretary John B. Cremulya? Ano ba yon? Ano bang hugot yun? No? Parang over your retirement as a four-star general and your appointment as MMDA general. Ano ba yan? Akala ko wala na yan eh. No? Boss, sa MMDA na lang muna tayo mag-concentrate. Nagsalita na si Attorney Claire Castro regarding sa matter na yan. Kayo naman. Hindi. Sa dami Hindi, naman hindi. sa dami naman ng pwede niyong itanong, baha, traffic, basura, urban renewal, reduction of urban blight. Yan pa ang tinanong niyo. Isa Doon lang, naman tayo isa sa lang. iba na wala rin naman akong sagot. Alam mo naman, Wala rin naman akong may sagot. Tumatawad si Ami. Okay. Tumatawad si Ami. alam mo naman, General, mga General, nag-resign ka na ba? controversial issues yung gusto Nag-retire ng ka na tao ba o eh. nag-resign ka? Teka lang, General. From the PNP. Antayin Tawad natin lang. muna ang statement na Malacanang. Tigilan na natin So, wala pa. Tigilan na muna natin yung question regarding that matter kasi napakarami na ng opinion na lumabas regarding that matter. Dito muna tayo sa, like for example, Okay. traffic. Ito na lang. Paano pagalawin at paganin ang traffic sa EDSA? Sige. Sige, sir, sige, sir. Ganun din. Hindi ko alam. Sige, meron kang ano din Isa yan eh. Chicago. May deadline ka rin ngayon, di ba? Sige, May deadline ka rin Chief, si binigay Reg, sa mga kakalabas lang ng kuweba, pwede siya Pwede magtanong internet, ng mga nagkaka-traffic. tanong sa galing sa kuweba. O, teka lang, sir. Nag-freeze Yes, na naman ma'am. si General. Yan. One question lang about Secretary Remulla, pwede? We just want to confirm what he said. Kasi we spoke to him din. Sabi niya, tinawagan ka Last naman week lang, daw. last week. Tinawagan ka naman daw before you moved to the MMDA. And then he explained daw that you have to de facto resign. Consider de facto resign ka na since lumipat ka ng MMDA. Is that true? And you said okay daw. Okay, got it. Ganito, napakarami na ng information na lumabas regarding that matter. I just don't want to add my voice anymore. Kasi, it won't help. And it won't clarify anything. Okay. So, pabayaan muna natin kung anong lumabas na yan. Hindi natin pwedeng ibalik yan sa bote. Kumbaga, parang toothpaste yan na hindi na pwedeng ibalik sa tube. Tube. Yes, sir. Okay. Andun po, sir. Doon muna tayo Okay. sa- Andun po, sir. Doon tayo sa Okay na yun, MMDA. dahil yung non-answer ni General Tells is you everything. also an answer. Sir, Okay, sir, fair how enough. do we address you, Bale? How do we address you? Do we address you as general or general manager? General Oh. Manager. Isa ngayon, ay talaga namang general manager ako ng MMDA. So, I would rather be addressed as a GM ng MMDA. Okay, GM. Okay. Sige, Not GM. general GM, na, nagbigay din not kayo ng general. nung Hindi, yung general deadline manager diba? naman, may general pa rin eh. Kaya okay na yun. Yung response deadline nyo, General GM. Kumusta po yung yung Diba? Ayaw ko reaction ng ba mga taga-MMDA? general na manager pa. Oh, di ba? Kumusta po yung response ng MMDA do sa utos nyo, yung bago nyong policy na mabilis na reaction? Ano po yung response ng Naku, MMDA? buti na lang kanina umaga walang nag reklamo sa akin sa 888 or gaya nung nangyari sa akin ng first regional yung pinatawag kong command conference sa Davao. Noong ako nagpatawag ng 5 a.m. conference. Kanina, in-adjust ko naman. 6 a.m. ang conference namin kanina ng mga traffic heads dahil una, gusto naming maramdaman at nandun kami sa command center, nakikita namin ang aming mga resources doon, ng CCTV, kung anong itsura ng kalsada sa kanilang mga sectors, sa kanilang mga AORs. Kaya nag-meeting kami. Kasama sa napag-usapan kanina yung 5-minute response. Ang feeling kasi namin, alam nyo, yung mga kababayan natin na tumawag sa 136, yung MMDA hotline,
ang hihingiin niyan ay responde. Responde sa kung anumang indulto na nandun sila. Like kabanggaan, stolen vehicle, o kung ano man na may na witness sila na banggaan or hit and run. So, gusto namin na matugunan ang request or ang tawag na yan ng ating mga kababayan sa loob ng pinakamaiksing oras. Nakita namin, nasa ngayon, i-benchmark natin sa 5 minutes para doable. Na 5 minutes, andyan na yung MMDA constable, kahit saan kayo dyan sa AOR ng MMDA, at pagkatapos ay kung yan ay banggaan, automatic review sa Viber, sa aming mga CCTV, extraction ng kung nakuhanan ng banggaan, extraction ng clip na yun, ipadala na lang sa Viber ng mga parties concerned para nakatabi na sila sa kalsada, doon na sila mag-usap at kung ano man ang kanilang mga pag-aagrihan o kung ano man ang kanilang mga usapin dyan, sa insurance nila, sino magbabayad, etc. So, basta nasa tabi na sila ng kalsada so that the traffic flow in the area will be restored as soon as possible. Okay, let's talk about one of the issues that you raised, traffic. So, Philippines ranked the most congested in Asia with a congestion level of 45%. Sa loob ng Philippines, Metro Manila ranked as the 40th most congested city in the world. Ang Davao naman remains the most congested city in the Philippines with an average congestion of 66.2%. That's according to the 2025 TomTom Traffic Index. Ano po ang balak natin para ayusin yan? That's the $1 million Pwede naman sa question. Metro Manila na tanong kasi MMDA ako, talagang dinidikit nga pala, ang damo. sorry. Nakikita ko smile ni Secretary Llamas Hindi tayo. Sorry, No comment ako GM. dyan sa Davao, You're right. okay? Metro Manila, yes. Pero, I mean, we still feel it, right? Kahit na it's improved since December. Ano po ang vision? What is the big What's the goal plan? here? Major Alam niyo, solutions. last week, Thursday, ako ay nag-courtesy call kay UP President Jimenez at nagpa-refer ako sa NCTS. Kaming mga sa MMDA, nagpa-refer sa National Center for Transportation Studies. At pagkatapos, para naman sa mga concerns sa floodings, nagpa-refer kami para makakuha ng latest data sa Project NOAA, same sa UP rin. Alam nyo, latest study, ang carrying capacity ng EDSA is nasa 250 to max na yung 300,000 daily. Pero sa ngayon, it is carrying 460,000 vehicles in a day. So talagang ang carrying capacity niya exceeded talaga, kaya punong-puno talaga. Very, very overloaded, kumbaga. Pero siyempre, hindi naman natin pwedeng gawing rason yan at kailangan mahanapan natin ng paraan. So, among the reasons, among the first things na gusto nating i-prioritize is ensure muna na despite the overcongestion, despite the overloading ng mga kalsada natin, we keep the traffic moving by ensuring na walang mga impediments. Kaya gusto natin yung 5-minute response. Second, ang traffic kasi is hindi lang yan enforcement Yan ang expectation dahil pulis nga ako dati. So huli dito, huli doon, yun ang iniisip ng mga tao. Pero more than anything else, ang kailangan talaga natin dyan, traffic engineering. Dapat ang engineering natin based sa tamang environmental scan, which is the fourth E in traffic. Nakita na natin yan, data ng TomTom, yung data ng JICA, at kung ano man yung mga studies natin dyan. Meron kaming simulator dyan sa MMDA, may simulator din ng UP. Tinitingnan natin yung effect ng mga features dyan sa highways sa traffic. Now, yung pinapakita nyo, tulad nyo, no? Anong gagawin natin dyan? So, andun, kailangan natin na ang engineering natin is down pat, make sure na ito ay responsive sa pangangailangan, and then doon tayo papasok na ngayon yung education and enforcement. So sa ngayon, nakita nyo, loaded na loaded, ang gusto lang namin dyan sana sabihin sa ating mga kababayan, marami tayong daan, gaya halimbawa ng southbound ng EDSA sa harap ng Santolan Flyover, dyan sa Camprame, Campaginaldo. Tatlo ang capacity ng flyover. May dalawa sa baba, 5 yan. Tapos pagbaba nila, biglang
kikitid maging 4 na lang. So ang 5 nagiging 4. So talaga magkakaroon ng congestion. At lalong mapalala ang congestion na yan kung may singitan. Kung ating mga kababayan, singit lang din. General Manager. Yes, sir. Yeah, merong mga Naputol. mga tactical plans Nako, to may traffic mitigate ang the ating traffic. internet. No, to manage sa traffic. Katulad ng sinasabi nyo dyan sa Santolan flyover. Meron ding mga strategic, yung mga long term, no? Halimbawa, yung subway, halimbawa, may proposal ako nakita ang San Miguel. Nako, Na elevated ang EDSA. internet natin nagkaka-traffic. Oh, yung elevated EDSA, tatayuan ng parang metal highway over EDSA. No, Yeah. tapos hindi siya disruptive dahil Yeah, yung itatayong mga poste ay nasa gilid. So anong status Yeah. ng mga long-term strategic solutions na yan? Yeah. Ano yung ginagawa halimbawa ni Yeah. Secretary Vince Dizon ngayon, yung renovation? These are tactical solutions. Alam nyo, sir, totoo yan eh. Pinagsasabay namin, may tactical, may operational, may strategic level ng aming mga planning dyan. Pinapapansin namin talaga, muna, yan ang palagi nating sinasabi sa media, yung mga nasa operational and tactical levels, kasi yan ang unang ramdam ng tao eh. Ngayon, on long term, sa mga tactical dyan, obviously, kasama dyan sa ating planning yung integrated mass transport system, kung paano natin pagdudugtungin at maging efficient ang interplay ng ating current na MRT, yung current na carousel, at saka yung current na mga bus sa labas ng carousel. Plus yung mga other public transport na nagagamit ng ating mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, nakakatulong actually ang TNBS. Makakatulong sa pag-reduce ng volume ng vehicles kung ang ating mga kababayan hindi na magkotse, mag-carpool na lang. Tapos kung TNBS pa ang nilang gagamitin, lalong mas makakatipid sila. At saka yung mass transport talaga na gusto natin ma-improve so that more people will tangkilikin ito, gagamitin para mabawasan, hindi tayo maging masyadong car-centric. Pasensya na, medyo sumasama yung boses ko. Si Reg kasi kung ano yung mga tinatanong kay General Manager. Kaya, Sir, Oo, nauubo tuloy. natatraffic ang ating internet. My goodness. Sir, in June 2020, then President Duterte promised 5-minute drive from Cubao to Makati. Of course, we're not holding it to that kasi iba namang panahon, ibang administrasyon 'yon. But to begin with ba, was that something that was even remotely workable or feasible, or guni-guni lang 'yon? And what's a reasonable target? You seem to be Narinig ka ba niya? I'm not sure. Sir, Be Hindi losing can you kaya hear ito us? narinig eh. Ulitin mo yung tanong mo Ginawa kaya. nila doon para magkaroon ng 5 minutes, ginawa yung bus carousel. Hindi pa rin. Hindi talaga. Yun yun, kaya natuloy yung 5 minutes na yan. Sir, can you hear us now? Yeah. Medyo naririnig ko pero napuputol-putol Medyo kasi ang choppy siya eh. internet natin. Yes, sir. I'll try it again. In June of 2020, then President Duterte said that travel time from Cubao to Makati will only take 5 minutes by the end of that year. Of course, we're not holding it to that promise because it's a different administration and all that, different circumstances. But was that ever a reasonable target? And what is a reasonable target? Travel time between, for example, Cubao and Makati. What's a reasonable target to aim for? Cubao and Makati is mga 10 kilometers? Yeah, thereabouts. Mhm. Yeah. Mga ganon ang distance yan eh. 10 kilometers, kung sasabihin mong 5 minutes mo ita-travel, you will be running at 120 kilometers per hour. That's already a violation ng ating
aside from being unrealistic, that will also be a violation of the 4136, ROA 4136, that sets the maximum to 60. in all public roads in the Philippines to 100 kilometers per hour. At saka napaka-unsafe nun. At saka napaka-unrealistic naman nun, 10 kilometers. So, dyan sa sa EDSA, sa ngayon, ang takbo natin dyan, ang average na takbo dyan is umabot tayo ng 21 kilometers per hour. Pero pag mababa yan, umaabot yan ng 17 kilometers per hour. That's why, ang 22 kilometer stretch ng EDSA from Monumento to Pasay? Rotonda, that's 22 kilometers, no? So kung tatakbuhin mo yan, that will take you 1 hour and a half, mga ganun, 1 hour 15 minutes. At 22 so, kph. Dahil nga napakabagal nung average na travel time. So, sa ngayon, 17 kilometers per hour ang takbo, gusto lang natin yan paabutin yan ng mga 25 to 30 kilometers per hour. Kaya hinahanapan natin ng iba-ibang mga solusyon yan. Ang isang solusyon nga dyan, yung mga obstructions na mga dating nakukonstrict siya, we're trying to use the other parts of the road na hindi ginagamit, particularly ang bus lane. Like for example, yung sa northbound lane, paglampas mo ng Show Boulevard, pag angat mo dyan sa harap ng SM Mega Mall, di ba, may dalawang Yes, sir. exit dyan. Congestion dyan Ito, parati. Tactical uli ito. Julio Vargas, ang una mong madadaanan, at saka yung Bank Road. So, nagkakaproblema dyan dahil two lanes kaagad ang kinakain ng mga sasakyan na lumalabas ng Bank Road dati. So, sa ngayon, sinarado namin siya, pinapila namin ng isa-isa, pero nakaporma na kaagad sila na patutok ng north pag sila ay mag-merge sa EDSA so that isa lang ang magagamit. And to make the matters worse, yung carousel dyan sa harap ay under construction. So merong inilagay lately na heavy equipment, kinakain ng isang lane pa dyan ng carousel, so walang magawa, talagang nabuntis ang ating barrier dyan. So ang ginawa namin is binawasan namin ang barrier in such a way na ang last barrier dyan ay 2 barrier lang pagkatapos ng last na nguso nung bus na nakapark. So that ang mga sasakyan na gustong kumaliwa ng Green Hills, Ortigas. using the Green Hills flyover sa Ortigas, ay makalabas na. So that mag-widen na para pati yung nandyan sa may Pubeda, sa harap ng Pubeda, medyo wide na ang kalsada so that makakaliwa na kaagad ang mga sasakyan na papuntang Green Hills. Kaya lang, ito nga ang problema eh. Winaiden namin ngayon. So, ang ginawa naman ng mga kababayan natin, ayun nga, yung medyo kakamutihan talaga sa pagdadrive, kakaliwa sa bus lane. Pagkatapos, babalik magsusword pa kanan ulit doon sa may Ortigas flyover. So, ganun ulit mangyayari. Traffic na naman. So, ang ginawa namin dyan, nilagyan namin ng NCAP, lalagyan namin ng signage na left lane must take the Green Hills flyover. Mga ganong tactical solutions muna ang ating ginagawa pending the completion of the other long-term strategic solutions like the subway, the improvement of the MRT, at saka yung upgrading ng carousel natin. General, kamusta yung pag-regulate ng volume ng mga vehicles? Paano yung ibang bansa kasi? Meron silang regulation talaga. Halimbawa, yung mga vehicles na lampas ng 10 taon, tinatanggal na sa kalsada yun. Uy, paano naman kami? Oo. Para mabawasan yung volume, no? Halimbawa lang yun. Pero sa dulo kasi, it's about volume eh. No? Ang daming volume ng ating mga vehicles, kahit mga luma na, kahit mga bulok na, katulad ng aking kotse, nandun pa rin sa kalsada. So, tanggalin nyo na yung kotse niya. Dapat tanggalin na yung kotse kasi ko pobre tayo. Ganun ba? Hindi naman natin kotse kaya ni Edlin daw, may back hindi lahat. luma yun eh. Totoo yan eh. Hindi natin pwedeng labanan talaga ang the laws of physics na no matter can occupy the same space at the same time. Otherwise, banggaan ang mangyayari dyan. Punong-puno talaga ang highways natin. So, meron tayong yung right now, yung color coding, United Vehicle Reduction Scheme. Yeah. Yeah. Yung color coding ang tawag natin yan na popular name niya. Pero sa ngayon, kung paano natin dadagdagan pa ang pagbabawas ng mga sasakyan using similar similar programs like the color coding,
wala pa sa table. Ano? May mga pinag-iisipan pa kami na ibabalansehin natin ang ekonomiya ng ating mga kababayan at saka yung welfare din na nakararami. So, among the things nga na pinaprioritize natin na pwede nating ma-implement na mapag-aralan ka agad-agad is yung improvement nga ng ating mass transport so that it will not be car-centric, so that more people will be using the MRT and the bus lane. Okay, Wala General, ba kayong sorry. balak na, no? Kasi yung exempted from coding yung yung mga green plates. Eh, ang dami-dami na ngayon ng mga EV cars, pati mga taxi eh. Wala ba kayong balak na i-regulate siya kahit papano? Ito ngayon, pag-uusapan namin ng LTO, LTFRB, at saka ng mga related agencies, kung ano ang pwede natin gawin dyan. Yeah. Pero sa Okay. ngayon nga, isa nga sa mga iniisip ko posibleng natin gawin hindi this is not yet approved. Ilalagay ko Yes. sa drawing table, yung mga high occupancy vehicles. If high occupancy vehicles with maybe 10 or more people, pwede nating padaanin siguro sa bus lane or special lanes na para sa kanila. Maybe that's one of the things that we can do so that ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-carpool. General, sorry, we're running out of time, but habol ko lang one last question. We talked about traffic. Let's talk about flood control because, before this whole flood control corruption scandal exploded, every time we spoke to former DPWH Secretary Manny Bonoan about the flooding in the city, in Metro Manila, madalas niyang tinutulak sa MMDA yung responsibility. Sabi niya kasi that responsibility was handed over to the MMDA to ensure that yung flooding in the Metro Manila district. What's your plan around that? Especially this year, wherein a lot of the big ticket flood control projects have been put on hold precisely because of the corruption scandal. Ano po yung balak natin Yes. doon? Na-review natin kaya nandun kami sa Project NOAA. Tinignan namin yung hazard map ng Metro Manila. Sa ngayon, maglalabas kami sa aming website ng projections ng NOAA na pag ganitong ulan, sa ganitong lugar, ganito ang baha. Pag ganitong ulan, sa ganito katagal ang ulan, dito sa lugar na to, ganito ang baha. So, may mga bagay kasi hindi natin makontrol din talaga. Aminin natin yon. Pero pag sinabi namin na ganitong ulan, kahit na ganito katagal, basta ganito lang ang rate niya, hindi magkakabaha. At pag nagkabaha, ay kasalanan namin. So, sa ngayon, tinitingnan natin yung hazard map na yon. And then after that, nagkakaroon kami ng audit ng lahat ng mga waterways. Tinitingnan namin kung may mga waterways, maraming waterways na nawala na. Naging barangay hall na, naging private land na, meron pa kaming nakita na creek sa loob ng building. So merong na-report na creek, andun sa loob ng building ang creek, nalagyan na, which is supposedly, hindi talaga dapat Bawal yun, mangyari no, yun. sir? Bawal yun. Yeah. Bawal yun. Lalo na kung yung isarado mo mismo ang pinaka-creek. So, may mga ganong situation. Ina-audit natin ang waterways. Pagkatapos, tinitingnan namin ang flow rate niya, ang capacity niya, para ma-ensure na they are actually working on the specifications. That's why, kasama dyan yung declogging, kung kinakailangan, desiltation, meron din yung excavation ng mga basura sa creek. So some few days ago last week nag-start na kami sa Valenzuela with Mayor Gasalian para sa waterways clearing to ensure na ang tubig na nandito sa Metro Manila ay mapunta sa dapat pagtapunan niya, which is the Manila Bay at saka yung Laguna Divide. Dalawa lang naman kasi ang labasan ng tubig dito sa atin. So, kailangan sinisiguro namin na makarating yun doon. General, panghuli na lang, pahabol. Paano for several years, pinag-uusapan in different circles na kung sino yung makakabigay ng solusyon sa traffic, ay yun ang magiging presidente. Wala pa kayong political plans? Sabi mo, traffic at saka presidente, siguradong hindi talaga masosolve ang traffic as in the way people want it to be. So, maiis natin yon. At saka sa political plans po, dito muna tayo sa traffic at saka na yung political. Kaya talagang
kanina pa yung mga patibong eh. Gabi ng patibong. Seriously speaking. Yung kasi seriously general ang speaking, hinihintay ng mga tao. seriously speaking, dito muna tayo sa traffic at dito muna tayo sa baha, dito muna tayo sa basura na naging problema ng ating mga kababayan. We really need to rally our people kasi ito, gaya ng sa basura, ito na naman, ang mga kinukuha naming basura, talagang napakarami ng basura natin sa mga creek. Kailangan pang bantayan ng CCTV para pigilan ng mga tao na magtapon ng basura. But simulan kaya natin sa huwag na muna tayo magtapon ng basura. Anyway, regular naman ang pangungulekta ng ating mga local LGUs ng basura sa mga communities natin. So, pwede bang sabay-sabay at magkaroon ng pagkakaisa ang ating mga kababayan na sumunod muna sa batas na yan, ay may multa nga yung illegal na pagtatapon ng basura. Sundan na lang muna. Yan, isa yan sa mga gusto nating magawa. Sa flood that also will go to flooding at saka disiplina sa kalsada. So, yun muna ang pag-iisipan natin. Saka na muna yung political. Malayo pa eh. Hindi, sabay At saka, na natin yung mga kwan. wala akong General. talent dyan. Sir, Sabay na malapit natin na. itapon na kasama ng basura, yung mga corrupt na politiko. Sama na natin sa basura. Kasi yung pagkakawala nyo sa PNP, nililink sa politics, kaya tinatanong namin. Well, those are decisions of the president. Okay, so nirerespeto natin 'yon at kami ay sumusunod sa ito. Nakita siguro na mas kailangan ako rito sa MMDA. So it's all good. No problem about it. Okay, so as of this moment, Okay. wala pa pong, you haven't thought about political plans yet. We'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, former PNP Chief and now MMDA General Manager, General Nicolas Torre III. Salamat, sir. Salamat, Chief. Thanks, sir. Thank you, General. Maraming salamat, sirs and ma'ams. Maraming Pasensya salamat na sa sa inyong mga mga tagapakinig. patibong. I-flex mo lang pala muna, no? Ang MMDA, pwede nyo ma-reach sa 136, Metro Base 136. 136. Pag kayo nabangga, kayo nasiraan, kailangan nyo ng tow truck, kailangan nyo ng investigador, call us at MMDA Metro Base 136. Teka. 136. Ay, ingat sa kwan. 02136. Oh. Kasi Yeah, sinubukan namin yung 136 dati, hindi yung 136. 02136. 01236. Hindi. Ano? 02136. 136. Ginugulo mo eh. Okay, General, ingat sa mga patibong. Ang daming patibong eh. Yun na nga eh, ginugulo ni Sek. Salamat, sir. Salamat, Thank you. Salamat, Thank ma'am. you. Thank you, sir.